Meron na naman po tayong panibagong mainit na balita rito tungkol kay Pi Network. Isa po sa mga pinaka-inaabangang project dito sa mundo ng crypto. Kaya ang tanong po natin ngayon ay bakit bumagsak sa pinakamababang halaga si Picoin at may pag-asa pa ba itong tumaas ngayong April 11? Ayan, ngayong taong 2025, habang patuloy po ang bearish trend ng buong crypto market, si Picoin ay nakaranas ng all-time low sa kanyang presyo. Pero teka, may mga teorya rin na posibleng tumaas ang presyo nito ngayong darating na April 11. So ano pong meron sa petsang yan? At may pag-asa pa ba itong si Picoin na bumangon? Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon. Noong April 3 ay bumagsak po ang Picoin sa pinakamababang presyo nito sa presyong 0.5395. Ito po ang all-time low ng ni Picoin mula nang magsimula po itong i-trade sa mga exchanges. Kahit pa bagyang tumaas sa presyong 0.5551, halos 34.4% ang ibinaba nito sa loob ng isang linggo lamang. Kung ikukumpara po natin sa kanyang all-time high na $2.99, sobrang laki ang ibinaba nito. Mahigit 81% na po ang kanyang decline. Grabe, di po ba? Pero bakit nga ba biglang bumagsak ng ganito? Ayan. Ngayon ay may kinalaman ba ang token unlocking sa pagbagsak ng presyo na ito? Yes po, malaki ang epekto nito. Ayon po sa analysis, ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ni Picoin ay ang tinatawag na token unlocking process. Pero ano nga ba ito? Ang token unlocking ay kapag ang mga nakalak na Picoins ay inilalabas o pinapayagang matrade sa market. Ayan. Ngayong April lamang ay mahigit 90 million na Picoins ang ma-unlock. At dahil dyan ay patuloy po na dumadami o nadadagdagan ang supply kaya bumabagsak ang presyo. At hindi lamang po yan. May 1.5 billion na naman na Picoins ang naka-schedule na ma-unlock sa susunod na taon. Kaya't mas tumitindi po ang selling pressure sa market. Pero may konting good news po tayo dito. Ayan, may pag-asa pa ba ang presyo ni Picoin ngayong April 11? Ayan. Ngayong paparating na April 11. Ayon po sa ilang crypto analyst, tulad po ni Dr. Altcoin, ay may interesting daw na observation siya. Ayan. Kung saan ay sa pagitan po ng April 7 hanggang April 11 ay bababa ang volume ng Picoin unlocking. Yan, ibig sabihin ay mas konti po ang lalabas na bagong Picoin sa market. Kaya posibleng humina ang selling pressure. At kapag nabawasan po ang mga nagbebenta, mas malaki po ang chance na tumaas ang presyo kahit paunti-unti. Bukod pa dyan, ngayong April ay mas kaunti po ang lalabas na Picoins kumpara sa mga susunod na buwan. Sa mga darating na buwan kasi, mahigit 100 million na Picoins per month ang maia-unlock. Kaya kung may window of opportunity man ang Picoin para makabawi, ayan po ay sa April 7 to 11 ang pinaka-promising na panahon. Pero syempre, di pa rin ito sigurado. Ang tanong ay sapat ba ang break na ito para makabawi itong si Pi? Yan, itong si Picoin. Ngayon ay bakit nawawala ang gana ng mga tao dito kay Pi Network? Ayan. Isa pang issue na binanggit ng mga community members ay ang kulang sa incentives para i-hold ang Picoin. May users na nagngangalang Mental Fix na nagpost sa X, dating Twitter, at sinabi niyang masyadong nakatutok ang development team or ang Picore team sa paggawa ng utility para kay Picoin. Pero nakalimutan po nilang hikayatin ang mga tao na i-hold ang kanilang
PiCoins. Ang masaklap pa, kahit ang mga vendors o tindahan na tumatanggap ng PiCoin ay hindi rin ito hino-hold. Yan, binibenta rin nila agad para makuha ang real cash value. So kung mismong ecosystem ay walang gana na i-hold ang token, paano nga ba tataas ang demand? Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Kaya pa bang lampasan ni PiCoin ang presyong 0.60 at akyatin ang presyong $1? Yan, sa kasalukuyan ang 0.60 ay naging malakas o matibay na resistance level. Ibig pong sabihin ay hindi basta-basta lumalagpas ang presyo sa value nito. Ang susunod na target dapat ay nasa 0.65 tapos 0.80 bago pa ito umabot sa $1. Pero dahil po sa current trend, mukhang malabo ito sa ngayon. Sa mga charts ay makikita natin na bumagsak si PiCoin sa ilalim po ng tatlong major support levels. At yan po ang 50, 100 at saka 200 day EMAs. At dahil bumagsak na siya sa mga ito, naging resistance levels na sila. Mas mahirap nang mabasag or makabalik sa itaas nito. Yan. Dagdag pa rito ay ang relative strength index ni PiCoin ay nasa 32.03 na lang. Yan, kapag ganito po yung nakikita natin or kapag ganito po yung kababa ng RSI, ibig pong sabihin ay dominant ang mga sellers sa market. Kaya sila po ang may control sa market ngayon. Yan, at ang MACD indicator naman. Ayan, ang MACD indicator ay bearish na rin, nagpapakita na rin po ng bearish signal. So technically speaking, nasa downtrend po talaga ang kalagayan ni PiCoin sa ngayon. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si PiCoin sa long term? Yan. Ito po ang golden question. May pag-asa pa ba ang PiCoin sa long term? Kung pagbabasihan natin ay ang fundamentals ng project, marami pa rin itong potensyal. May malaking user base, may active community, at may mga real-world use cases na gustong itayo ang development team. Pero patuloy po ang macroeconomic pressures tulad po ng inflation, interest rate hikes, at pangkalahatang bearish sentiments dito sa mundo ng crypto. Mahihirapan talagang makabangon si PiCoin sa ngayon. Kailangan po ng balance, konting good news, mas konting token unlockings, at mas maraming incentives para sa mga holders. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, marami pong Pinoy ang active dito kay Pi Network, lalo na noong una itong pumatok. Marami po sa atin ang umaasa na kahit hindi tayo nag-invest ng pera ay may kikitain tayong malaki mula sa mga ating namina na PiCoins. Ayan. Pero sa kasalukuyang presyo at saka trend, hindi pa ito ang tamang panahon para magbenta or mag-take profit. Kaya kung isa ka po sa mga OG na nagmina ng PiCoin, mas mainam po na i-hold muna natin ito habang wala pang matibay na paggalaw pataas. At kung iniisip mong bumili naman, tandaan mo na high risk pa rin itong si PiCoin sa ngayon. Kaya dapat po nating pag-isipang mabuti at huwag po nating kalimutan na mag-diversify ng ating portfolio. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay isa pong eksperimento pa rin. Oo, promising po siya at kung maayos po ang pag-roll out ng kanyang utilities at saka incentives, pwedeng mag-succeed ito. Pero sa ngayon, kulang pa sa solid backing at saka market confidence. Kailangan po ng mas malinaw na direksyon mula sa PiCore team, mas malawak na adoption, at higit po sa lahat ay mas maraming dahilan para i-hold ng mga users ang kanilang PiCoin kung kaysa sa ibenta ito. Kaya habang naghihintay po tayo ng April 11, stay updated po tayo. Obserbahan po natin ang market ng maigi. At hindi pa ito ang katapusan ng Pi Network. Pero hindi rin ito ang panahon ng pagbabalik nito.
Yan. At yan ay sa ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.